Hi guys! So, sa vlog na to, vlogger na. So, sa vlog na to, i-share ko sa inyo yung mga requirements ng PRC for a new salesperson. So, this one is for new application. Hindi siya for renewal. So, kung magre-renew kayo, maybe, ibang requirements na yung kailangan nyo. Baka mas mabilis. Ayan. Anyway, eto na, start na tayo. Dito yung mga requirements. Ayan. Ito yon actually. Hiningi ko siya sa PRC. Okay, let's start. So, yung first and second, notarized application form and declaration and undertaking. So, this one, kinuha ko siya sa HR kasi under ako ng broker. So, dapat may signature ng broker. And yung application form, kailangan mo siyang ipanotarize once na na-fill upan mo na yung form. So, number 3 and 4. Mabilis, di ba? Yung 3 and 4, original and photocopy of PSA birth certificate and marriage contract if you're married, of course. So, here, kasi yung certificate na dala ko is under NSO. So, hindi nila ina-allow yun. Kailangan talaga is from PSA. So, PSA stands for Philippine Statistic Authority. So, just a reminder guys, pag pumunta kayo ng PSA, before kayo pumunta, you have to make an appointment. Kasi strictly by appointment sila. Unless you have a valid reason, and kung i-allow nila kayo makapasok is subject to approval. So, depende sa reason nyo. So, ako inalaw nila ako kasi nga urgent. Pumunta talaga ako ng PRC and urgent siya. Kababalik ko lang din galing Pinas. So, hiningian nila ako nung proof na kababalik ko lang talaga galing Pinas. As in, the very next day, before yung araw na pumunta ako doon, kakauwi ko lang from overseas. Ayun, so pinaprint nila sa akin yung stamp ng passport ko. And yun, inalaw naman nila ako to get my certificate. Anyway, even may appointment kayo, yung waiting time is depende kung gaano kahirap hanapin yung record nyo. So, sa akin, naghintay ako ng 3 hours. Pero okay lang kasi at least natapos ko siya within a day. So, yun. And also, yung parking, libre. Ano sa akin yun? Advantage. Ayun. So, anyway, yung PRC, PSA, and CHED, kasi pumunta rin ako ng CHED, yun yung last na pinuntahan ko. Lahat siya nasa Quezon City lang. Sa Centris ako pumunta for PRC. So, PRC, PSA, and then CHED is like 10-15 minutes away from each other. Ayan. The number 5 is original and authorized photocopy of transcript of records. Ito yung sa akin kasi yung certificate ko is from overseas. I studied in Singapore. So, anyway, the good thing is, before ako nag-apply from Ayala Land, kasi nag-apply ako through LinkedIn, and then, nag-reach out sa akin yung HR, and then, interview, then, in-advise niya ako na kailangan ko ipa-apostle yung mga certificate ko dito doon sa Singapore. So, nagpunta ako sa Singapore Academy of Law, and then, according sa kanila, kailangan ko ipanotarize muna yung cert ko bago nila i-apostle yung certificate ko. Again, yung advantage is nasa same building lang siya. So, doon lang din sa same building ako nagpanotarize. So, less than an hour, tapos na siya. Kasi may mga, private lawyer, ganun. So, ito yung itsura ng pinanotarize ko sa Singapore, yung cert ko. And then, binayaran ko dito is $200. Then, after i-notarize, inakyat ko siya doon sa SAL, sa Singapore Academy of Law. And then, libre na, wala nang bayad. Ito na yung itsura niya, apostille. So, yun. Dahil, siya, importante. Kasi, pag hiningi sa inyo ni PRC, yung CHED equivalency, then, pumunta kayo ng CHED. Hahanapin nila yung either notarized or apostille.
kailangan meron kayo nito. Otherwise, they won't, maybe, not sure. Pero, importante daw na may na-notarize siya from overseas or meron siyang apostille. So, yun. By the way, sa CHED, in order for them to give you the equivalency of foreign degree, ito yung mga requirements na kailangan nyong isubmit sa kanila. And then, kailangan nyong mag-intay daw ng 30 days go kanila bigyan ng certificate. So, but ito namang mga details na to is makikita nyo siya sa website ng school nyo. Most of it. Yeah. Or otherwise, alternatively, you can send an email sa school nyo and then hingi nyo tong mga requirements na to. Ayun. Then, wait na lang kayo. So, yun. So, once na meron na kayo nung certificate from CHED, ng equivalency nyo, ipapanotarize nyo siya. Kasi, nakalagay dito, diba? Notarize photocopy of transcript of record. Might as well panotarize nyo na. So, yun. Number 6 is very straightforward. Original and valid NBI clearance. So, hindi photocopy. They need original copy. So, valid at least for 6 months. So, then, number 7 is original and notarized certificate of 12 unit seminar. So, this one, nag-check lang ako through Facebook. So, medyo suspicious yung sa Facebook kasi, yung, hindi mo kasi sure kung ano sila, parang scam or whatever. But, I think you can check muna yung nila, if accredited sila under PRC, pag nag-check kayo through Facebook. Kasi, magbabayad ka muna. Parang, nawiweirdohan ako kasi magbabayad ka muna without, yung mga link ng seminar. Kasi, this one is, seminar siya na kailangan mong, attenan. Lang naman siya, Zoom online. So, magbabayad ka muna. Yung binayaran ko is 800 pesos. Pero, ayun, okay naman yung sa akin. Yung sa akin is 3-day seminar. Yung first day is 9 a.m. to 3 p.m. So, 9 to 12 and then break 1 to 3 p.m. And then, yung second day is half day lang siya, 9 to 11 a.m. And then, on the third day, whole day then, 9 to 11:30 and then break time and then 1 to 3 p.m. Ayun. Then, after that 3-day seminar, maghintay kayo ng 1 week, 7 days for them to release your certificate. So, once you have the certificate na, ipapanotarize nyo siya. Ayun. And then, number 8. So, sa number 8, ito is yung PRC license ng broker nyo. So yun, kailangan may 3 signature. Number 9 is 1 photocopy of any valid ID. So, for this one, I suggest na ang i-provide nyo is passport. Like, for example, ako, ang tagal ko kasi overseas, so ang hiningi nila sa akin passport. Just to ensure na residence pa rin ako sa Pilipinas. Ayun. So, number 10, documentary stamp is doon mo siya kukunin sa PRC. And then, lastly, number 11 is 1 passport size picture in white background with complete name tag. So, this one, meron ako nakitang applicant doon na yung picture niya is walang name tag. Pero, okay din naman siya. Ina-allow pa rin naman nila. So, kung meron kayong passport size picture dyan with white background, pwede na yun. Ayun. Kasi, di ba minsan parang hiningian din tayo sa office for the ID ng passport size picture with white background. Tapos, wala namang name tag. So, kailangan, dahil dito naka-indicate, kailangan mo ng name tag. Parang inisip ko, magpapapicture pa ba ako ng may name tag? Which is, hindi naman pala necessary. Pwede naman pala without this. So, yun guys. Ito yung requirements. And then, sa chat, yan, i-ano ko siya dito para mas malinaw. Ayan, guys. I think this one will take everything
complete ko siya 1 month. Pero okay lang naman, di naman ako nagmamadali. Kasi, for now, kailangan ko munang maghanap ng client. Kasi syempre, ayoko mag-rely sa salary namin. And, by the way, I joined Ayala Land kasi bago ako nagjo-join sa isang company, nagre-research muna ako. Syempre, especially this one is like we're offering a property which is like doon sila titira or magiging investment nila yon, and malaki yung amount na iaano nila, 'di ba? I-invest nila. So I want to ensure na yung i-offer ko is something na proud ako and confident ako na quality yung product na i-deliver ko. 'Di ba? So yun, that's why I chose Ayala Land. And I'm an international property agent specialist, international property specialist, and we can sell all, including Amaya, Avida, Alveo, and Ayala Land Premier. So, if you're thinking of, looking for a property, we can do a consultation. No pressure. Syempre, we have to align your, kung ano yung lifestyle na hinahanap nyo, kung malapit ba sa mall, yung mga ganyan, offices, or gusto nyo ba yung greenery, yung mga ganong setup. So, dapat i-align natin yun one by one kung saan ba talaga. And syempre yung budget, maybe ngayon, nakaka-LL, luwag-luwag, and then in the middle, medyo may hirapan tayo. Kasi 'di ba may mga work na parang contractual lang, and then hindi natin sure kung alam mo yon, marirenew ka pa or what not. So kailangan din para hindi ka rin mahirapan halfway. So kailangan natin i-check muna yung mga bagay na ganun bago tayo magdesisyon kasi it's a big investment. Ayun guys, see you when I see you. If you want to invest, let me know. Yeah. It feels good though na ako mismo yung nag-a-apply, nagpo-process ng mga documents ko instead na mag-hire ng someone to do this. Kasi siya, challenging, yes, kasi lalo na yung mag-drive. Ay, Diyos mio, marimar, traffic. I live in Taguig, tapos sa Quezon City pa, 'di ba? Pero okay lang naman kasi rewarding naman siya at the end. So, gusto ko yung nahihirapan ako para alam mo yun, pag nandiyan na yung reward, mas siya, mas masarap siya sa feeling. And guys, thank you for watching and see you.